News Radio 918 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at Radyo Pilipinas World Service mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM, Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa? nag-training po kami sa DOST. Sa DOST rin. Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami
Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tenorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at muli po ay isang maunlad, puno ng kaalaman at maisdaing hapon Pilipinas. Medyo umuulan po at sana ay mag-ingat kayo at huwag kayong magpabasa sa ulan. Alright, so welcome po sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid at ang ating serye po ngayon ay Science and Technology or Siyensya na Teknopa. So sa hapong ito, August 22, ilulubog natin ang ating sarili sa mundo po ng aquaculture at fisheries. Paano nga ba natin mas mapaparami ang huli, mapapalakas ang mga hatcheries at maiaangat ang pangkabuhayan ng ating mga mangingisda gamit po ang agham at teknolohiya? Ang atin pong panahon ngayon ay hindi na po bago sa ating sektor. Siya po ay nagsilbi bilang chairman ng Board of Fisheries ng PRC, dating chief ng BFAR and IFTDC, Presidential Lingkod Bayan Awardee at ang itinuturing na utak po sa likod ng saline-tolerant tilapia hybrid na Molobicus at marami pang inobasyon sa larangan po ng aquaculture. Okay? Ang ating pong dati ng kaibigan, si Dr. Wesley Rosario. Okay, so Doc, how are you po? Okay. Sige po. Antabayanan po natin si Dr. Wesley. At siya po ay nasa Dagupan ngayon. So matagal ko na po siyang hindi nakakapanayam at natutuwa ho tayo dahil muli po nating mabibigyan ng pansin ang ating aquaculture at fisheries dito po sa ating bansa sa Pilipinas. At alamin ho natin kung ano ba yung mga latest para maparami po ng ating mga mangingisda. Ito pong kanilang huli sa pamagitan po ng science and technology. So mga kaibigan, antabayanan ho natin dahil siguro po nagkaroon ng technical problem ang side po ni Dr. Wesley Rosario. So kung titingnan ho natin, napakarami pong katangian ni Dr. Wesley at kung atin po siyang inaabangan habang iniintay po natin, ay gusto ko lang pong basahin dahil napakarami po niyang naisagawa sa larangan po ng
aquaculture dito po sa ating bansa. So, antabayanan po natin at siya po ay ating makakapanayam dito po sa ating palatuntunan ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ano po? Alright, so ayan. Palagay ko ay nasa line na po ang ating kaibigan si Dr. Wesley Rosario. Hi Doc, how are you po? Hello, Meli. How are you? Magandang hapon. Magandang hapon po. Na-miss ko kayo ang tagal Buhay pa. Alam nyo, Doc, kamusta na kaya si Dr. Dali? Naalala ko yung ating mga isinasagawang event noon sa Dagupan nandun pa yung yung World Fish nandun pa at buhay pa po si Dr. noon. Ano na yun? Marami tayong nagawa doon. Opo, nakakatuwa. Yeah. Pero okay, kayo po dati ang ng Fisheries, Chairman po ng Professional Regulatory Board of Fisheries under the Professional Regulation Commission at former Chief po ng BIFAR NIFTDC. Okay, former Chief. So ngayon po, sino po ang Chief ngayon ng BIFAR NIFTDC? Si Dr. Dennis Tanay. Okay. So siya yung pumalit sa akin, not permanent. Dati puro mga OIC. Okay. So ngayon po regular na siya na chairman. Regular na siya na center chief. Ayun, okay. Doc, ano ba ginagawa ng BIFAR NIFTDC? Merong ang Bureau of Fisheries merong 7 or 6 national centers. Okay. All over the Philippines. Opo. Yung isa, yung kilala din ay yung BIFAR National Freshwater Technology Center na nasa CLSU. Okay. Opo. Oo, doon nag-start yung tilapia Kami yun Opo. Doon ako dati. Oo, 17 years ako doon. Dati ayaw ng mga Pilipino yung tilapia, but we started working on tilapia. Opo. Under the USAID project. Oo. At yun, nag-import tayo ng magagandang klase ng tilapia from many countries. Opo. Tapos gumawa ng genetic program, nakagawa ng magandang hybrid. Okay. At yun yung ibinigay natin sa mga tao. Okay naman kasi over the years, naging number 2 aquaculture species natin yung tilapia, although introduced species lang siya. Ayun. Saan ho ba galing? Africa ba galing ang tilapia? Africa Opo. Napili ng Food and Agriculture Organization siya at ng ibang international groups. Opo. Dahil madaling padami. Okay. Mabilis dumami. Yung bangus, pagka bibreed natin, 5 years ang tagal. Tapos, kailangan pa ng milyon-milyong halagang hatchery bago tayo makapag-produce. Pero sa tilapia, madali silang i-produce kahit nasa earthen pan, sa bukid, ganyan. Oo. So, yun siguro basically ang reason kung bakit na-focus yung attention ng mga organizations related to food production sa tilapia. Ayun, Okay. Pero ngayon po, Doc, kamusta na ba ang industriya? Kung tilapia po ang ating pag-uusapan, meron bang problema tayo? Ito ho ba ay nauubos din kagaya po ng ng mga ibang isda na hinuhuli kahit na yung mga maliliit pa? Yun na nga yung kagandahan ng tilapia. Kahit na mabilis tayong mag-consume ng isda ng tilapia, mabilis nga siyang maparami. Yung breeding, yung propagation, madaling ituro sa mga tao. Okay. Kahit na yung lugar niya kasulok-sulukan ng lugar, pag itinuro mo, sila mismo makakapag-produce na ng similya. Oo. Hindi ko mukha ng bangus. Comparison lang. Hindi ko mukha ng bangus at ibang species, kailangan nasa tabi ka ng dagat. Ganon. Kailangan ganito, mahal yung facilities. Pero sa tilapia nga,
very very simple lang. Ang weakness lang, Meli, ay kung compare natin yung production natin ng tilapia doon sa ibang Southeast Asian countries, tropical countries, parang late tayo. Oo, kasi sa US, itong mga developed countries, Southeast Asia, kahit na yung mahirap na bansa, hindi naman mahirap, Laos, mga ganyan, Myanmar, ang tilapia nila half kilo eh. Ang isa? Ang isa. Wow. Ang laki sabi ko nun. nga, Opo. madalas ko sinasabi, bakit sa Pilipinas, ang dami nating research sa tilapia? Opo. Pag minarket natin, mukhang bansot. Yun na Sabi nga ko, po. Ano po ang problema doon, Doc? Kung bakit hindi natin mapalaki? Gusto yata ma-shorten yung culture period. Oo, okay. kasi kung mababa ang gasto, kung maigsi ang culture period, siyempre mababa ang gastos. O pwede rin na reason takot sa baha, di ba? Okay. Baka makawala. Baka Pag makawala binabaha, pa. opo, nako, talaga better naman. na i-market naman. Ayun, oo. Okay. Binibili naman. Oo nga. Ganyan. Okay, kung hindi po natin isi-shorten ang period, Doc, sa pag-aalaga nito, mga gaano katagal? Mga 7 months eh. Ang nakikita nating ang isang opportunity na hindi natin nakikita ay yung export potential. Okay. Kasi ang tilapia hindi naman ini-export ng buo eh. Opo. Naka-fillet na siya. Yes, Fillet. oo. Fillet. At saka di ba daing? Parang daing? Hindi. Hindi. Yung inalis na yung mga buto. Yung laman na lang. Opo. Oo. Parang salmon. Di ba? Ayun. Pag Okay. salmon. Opo. Ganun na. Naka-fillet. Kung i-fillet natin at maliit, mababa ang meat recovery. Ayun, tama. Oo, I see. Okay. Okay. Kung palalakihin natin, mas tataas yung meat recovery kasi yung laki ng ulo niya, yung lamang loob, mga ganyan. Ayun, oo. Okay, Doc. So ano pong inyong pananaw sa kasalukuyang kalagayan po ng industriya ng pangisdaan sa Pilipinas? Okay naman kasi we have all the advantages siguro. Opo. Kukumpara natin sa ibang bansa, no? At tropical countries. Opo. Maraming pwedeng gawin. Year-round, pwede tayong mag-culture ng isda. Okay, oo. Pero yung mga temperate countries, hindi eh. Kagaya ng Kasi may Pilipinas. winter, may ganyan. Okay. Oo. Kasi tropical. Oo. Mas magastos sa kanila kasi may overwintering facility sila, na gano'n. Oo. Ayun. Yun yung advantage sana natin. Opo, okay. Bakit sana po? Bakit dapat sana mas active tayo sa ating aquaculture industry. Pero Doc, okay, bakit po hindi tayo active? At kung titingnan natin yung mga iba pang mga isda, parang talagang pasadsad tayo. Pasadsad tayo. Hindi siguro. Ang hindi maaalis na i-compare natin yung ating fisheries industry sa bansa katulad ng Thailand. Okay. Diba? Katulad ng Vietnam. Bakit nauna na sila? Parang gano'n. Kahit naman sa bigas, naunahan tayo Indonesia. Parang ano kaya yung maling formula doon sa ginagawa natin, di ba? Opo, oo. So, sige pa. Sa kanila kasi, napansin ko, kasi hanggang ngayon, nagbibiyahe pa rin ako. Paminsan-minsan. Very active sila. Sa kanila, lahat may opportunity. Opo, oo. Sa atin siguro, ugali. Pagka merong nag-introduce, halimbawa, nakita yung 90s. Gagayahin. Yung nahuhuli sa Laguna. Sasabihin, peste yan, peste. Pero pagdating mo sa Thailand, ay sa Vietnam, for example, pagkain pala nila yun, inaayos really? nila. Talaga? Ayun. Mga ganun. Oo. So, ibig sabihin Doc,
Kasi po napakarami nating gift from nature. Hindi kaya tayo pabaya dahil napakarami naman dyan sa tabi-tabi lang, samantalang sa ibang bansa talagang pinagsisikapan nila na maging successful sa kanilang halimbawa dito sa tilapia kasi hindi masyadong marami ang mga isda sa kanila. Hindi kaya ganon? Parang tayo umaasa kasi ay marami naman dyan Hindi naman siguro. Siguro yung ang nakita kong isa Opo. sa kanila parang wala silang limit. Walang limit in terms of focus. Okay. Tayo halimbawa, may focus lang kasi tilapia, bangus, tahong talaba, shrimp, ganyan. May seaweeds. 5 lang. Sa Vietnam walang focus Lahat? Lahat Tapos yung processing facilities nila, nauuna High-tech. High-tech. Sa Indonesia, high-tech. Ganun Okay, oo. Sa atin may something. Okay, Doc. Alright. Yung something na yun, yung nabanggit ninyo na high-tech ang kanilang processing facilities, palagay ba ninyo, kasi ang Department of Agriculture, under ito ng Department of Agriculture, di ba? Yes, so parang ang prime problem natin ay tungkol sa bigas. Kaya hindi medyo na bibigyan ng pansin ang aquaculture natin. Yeah. Oo. Sa palagay ba ninyo, dapat na alam na ba yan ng ating Pangulo or alam ba ng pamahalaan ng Department of Agriculture na dapat din nating pansinin ng ating aquaculture and fisheries? Dapat. Alam mo, sa ngayon, nung nag-aaral pa ako sa US noon, sinasabi na ng mga scientists na you focus on the sea. Okay. Sa dagat daw. Opo. Because eventually, ang mga tubig natin sa inland, maraming magiging problema. Ayun. Okay. Sinasabi na. Opo. So, yung number 1 is utilization, priority siyempre yung mga tao. Gagawing water supply yan. I-filter yung sa Laguna, ganyan, para magamit ng mga household, ganyan. So, ililimit din yung agriculture kasi nagdudumi, masama rin sa panahon. Okay, so, sabi nila, sabi noon, ng mga professor kong magagaling, focus sa sea, sa dagat. Opo. So, ang isang ginawa natin dito sa Dagupan ay gumawa tayo ng tilapia na mabubuhay sa dagat. Ayun. Okay. Doc, ito ba yung sinasabi? Opo. Ito ba yung sinasabi na saline tolerant tilapia hybrid? Yes. Kasama natin mga French geneticists. Yung kapartner natin. Opo. So, nakagawa naman tayo over 13 years, 12 years. Sabi nila, the best hybrid is or is developed in more than 10 years. Pagka yung hybrid mo 2 taon pa lang nagyayabang ka na. Ay kwan yun. Ano ba yun? Simple hybrid lang yun, hindi complex hybrid. Opo. Dapat complex para yung apo nung binigay mong isda, ang performance sa paglaki, kamukha nung lolo. Ayun. Yung very good. Hybrid. So ngayon po masasabi natin na itong complex hybrid na gawa ninyo at kasama ninyo yung ibang mga scientists from around the world ay nandito pa rin. Meron tayo nandito sa Dagupan, kaya lang hindi siya napapansin. Bakit po? Kulang sa pansin. Parang awitin yan. Pero tingnan mo na daw. Kulang sa pansin. Baka naman kailangan ninyong mag-put up kayo ng sarili ninyong outlet para maipamahagi natin yan sa ating mga kababayan. At meron naman. Okay. Retired na ako Ayaw nyo na. Bahala na sila. But anyway, nag-guide pa rin ako. Opo. Kasi kung hindi natin aayusin, eventually, mag-deteriorate yung pagka-hybrid niya. Opo. Ayun. So, dapat pakinabangan nito. Even other countries interested dito. Hindi ba nila binili? Pati yung sa Middle East. Oh, really? Okay. Pero Doc, ano ang pinagkaiba? May mga characters ba? Or physically, ano po ang pinagkaiba nitong inyong hybrid na ito kaysa sa ordinaryong tilapia? Yung ordinaryong tilapia,
yung kinoculture natin Opo. nauna. Mm-mm. Sabi ko nga, galing din ako ng CLSU. Opo. Pagka ang salinity Mm-mm. ay tumaas ng 10 ppt, 35 yung dagat eh. Okay. Freshwater is 0. Nasa 10 pa lang. Nabubulag at nagkakaroon ng lesion sa katawan. Okay. Opo. May problem sa osmoregulation. So, yan eh, sa buong mundo na yan. Ano? Opo. So, yung mga Frances na geneticists interested kasi di ba marami rin silang nasakop na bansa sa Africa. Opo. Gusto rin nilang matulungan. So, yung setup ng hybridization na yon sa akin ginawa. Nagulat na lang ako, dumating na lang sa office. Wala naman daw akong gagastusin. Lahat-lahat. Sige, sabi ko naman. At ayun nga, ang ginawa natin, in-hybrid natin yung naunang tilapia na akala natin native sa Pilipinas. Yung pala sa Africa. Yung Oreochromis mozambicus. Okay, Mozambicus. Tapos yung pinakamaganda that time na hybrid na nagawa sa CLSU. Kinross natin yun. At meron siyang breeding program na sinunod. Doon lumabas yung ating saline tilapia na Molubicus. Ayun. Okay. So ngayon po, Doc, kung ibibenta ang 1 kilong hybrid at saka yung ordinary nating tilapia, mas mahal ba itong hybrid? Hindi naman, pareho lang. Pareho lang ang price. Alam mo, Meli, isang maganda sa tilapia na pinalaki sa dagat, mas masarap. Okay. Tapos, sabi ng mga kasama kong scientists sa France, yung mga Frances, mas mataas ang omega-3. Oh, really? Talaga? Yes. Okay. And then, ang feed conversion ratio, yung ilang kilo bang feed yung uubusin mo to produce 1 kilo, mas efficient siya. Ayun. Yun, kaya ko ipaliwanag. Okay. Kasi sa freshwater, yung tilapia, hindi natin alam. They exert effort just to maintain their position in the water. Kampay ng kampayan. Opo. So pagka ganun ang isda natin, malaking energy na uubos niya just to maintain their position in the water. Ayun, okay. Pero kung sa dagat, very buoyant. Without even moving too much, nami-maintain nila yung position nila sa dagat. Ang galing. Okay. Yun ang isang explanation doon. Ayun. Kaya kailangan, kung marami tayo ngayon na nagtitilapia, siguro dapat meron din i-encourage yung government natin na mga tao na magtitilapia rin sa dagat and maybe produce and grow them to a bigger size. Okay. And start tilapia fillet project sa Pilipinas. For export. Gaya-gaya lang naman yan eh. Pagka gumawa ka, gagayahin ng iba. Tama. Tayo alam mo yung hot pandesal, phenomenon. Ayun na nga eh. Okay. Gaya-gaya yan eh. Okay. Doc, sandali at meron tayong, magbe-break lang tayo. Pero ito po yung question na iiwan ko para sagutin ninyo pagbalik natin. Paano nakaka-apekto ang climate change at pabago-bagong panahon sa produksyon po ng isda? Itong panahon po ng habagat, ito ho ba, nakabuti ba yan sa mga lamang dagat o hindi? Okay? So, mamaya po. Okay. Mga kaibigan, sandali po lamang. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas.
Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya. Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas. Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao. The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement. Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno. Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Pag gano'n na nakakakuha kami ng
Malaking tulong po sa amin yun. Lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambaon ng mga bata at pambili ng ulam. Libre na po yung bigas namin. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Para lang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Okay, we're back. Mga kaibigan, 3:36 po ang ating oras at balikan po natin si Dr. Wesley Rosario, Fishery Scientist, Chairman at PRC Board of Fisheries. Okay, Doc. So ano po ang epekto ng climate change at pabago-bagong panahon sa produksyon po ng isda? Lalo na po ngayon na panahon ng habagat. Okay, malaking issue yung climate change. Kaya lang kuminsan, pag may mga meetings kami sa PRC, kasama yung mga chairman ng ibang boards sa technology, sabi ko, dapat priority natin yung fisheries. Sabi ko, fisheries educational. Kasi sa agriculture, pag sinabing bagyo, wasak agad talaga yung mga palay, di ba? Opo, tama. May problema na yung mga hayop natin. Ganyan, baka magkasakit. Opo. Samantalang sa fisheries, wala lang. Pero buhay pa. Opo, oo. Pumupunta pa sa bahay-bahay na binabaha. libreng paghuhuli. May problema yung may alaga. Diba? Ayun, oo. Kawawa naman sila, di ba? Yun siguro yung advantage natin over the other agricultural crops. Ang kailangan lang, ayusin din natin yung ating mga facilities. For example, kung meron tayong magic, sana lahat ng regional OP bibigyan mo ng backhoe para yung mga lumang palaisdaan ma-improve. Ayun, diba? okay. Opo. Kasi wala na silang pampagawa, kaya ang pangit na ng kanilang mga... Pero Doc, itong problemang ito, pag inilapit ba sa Department of Agriculture, pinapakinggan? Hindi ko alam. Nung active pa kasi ako, mahilig akong, alam mo na, halimbawa, wala sa plano ng department yung magtayo ng hatchery. Nakakakuha ako ng mga budget from politicians, ganyan. From international funding agencies. Halimbawa, Korea, Japan, gano'n. May magic yata ako doon. So yun, kahit na walang tulong po yung DA, nakakapagpagawa kayo. Kaya yung center ko sa Dagupan hanggang ngayon po. Start ako wala siyang fish pond kahit sa isa. Pero ngayon na-develop ko ng 35 hectares. Wow, okay. Tapos may processing plant ako na ako lang ang meron. Ang yung galing. First hatchery ng bangus, nandun. Pologos, yung saline tilapia, mga ganun. Nakakagawa ako ng project na hindi 100% budgeted or funded by the government. Ayun. So ito po ay sa pamamagitan lamang ninyo as individual, private citizen? Oo nga. Okay, pero alright, dito po sa facilities ninyo sa Dagupan, meron ho ba kayong ginagamit na makabagong technology sa aquaculture? Sabi ko nga, nandun yung, alam mo, isang problem natin is bangus. We are importing 70-60% ng bangus fry na ginagamit ng Pilipinas from Indonesia, for example. Dapat, dati-rati, naalala ko, fisheries din kasi yung tatay ko Panahon ng tatay ko, ini-smuggle yung bangus fry to other countries baliktad ngayon tayo baliktad tayo na ngayon ng nagdadasal doon sa ibang countries na magbigay ng bangus fry sa atin. Bakit po?
Siguro kailangan affected kasi tayo ng cold fronts from China. Ganyan. Okay. Ang Indonesia, ilang beses akong napunta at nag-stay sa Indonesia. Marami tayong naging kaibigan doon. Sila ay malapit sa equator eh. So, and therefore, palaging mainit. Oo. Ayun. Pagka ang Pilipinas kasi taglamig na per month. Yung pangingitlog ng bangus negatively affected. Ayun. Humihinto. Okay. So, ang kailangan lang, sabi ko noon, hindi pa ako retired, ilagyan natin ng heater, di ba? Okay, opo. Oo, kasi nakita ko rin sa US, pagka winter, nilalagay nila sa loob ng building yung mga isda nila, tapos may heater din sila eh. Tapos may mga ilaw, ginagaya nila yung sunrise, sunset. Okay, ang galing. Dapat ganun din. Pero on your own capacity, Doc, maaari ba ninyong gawin yan, diyan sa Dagupan? Retired na nga ako eh. Hindi, pero ibig sabihin yung na-develop po ninyo na mga diyan sa Dagupan. Kung gusto nila, pwedeng gawin. Okay, pero sino po ngayon ang nagte-take over dahil kayo pa rin ang namamahala diyan sa Dagupan? Hindi. Nasa 100% PRC na ako. Okay. So, iniwan po ninyo? Appointed ako nung panahon ni President Pinoy. Okay, opo. And then reappointed by President Digong and reappointed again by President BBM. Ayun, okay. Doc, gusto ko lang malaman, so yung mga na-develop ninyo diyan sa Dagupan, sino ngayon ang nagti-take over? So, di yung mga tao dapat. Yung nagmana na center chief. Ayun. Okay. May mga cucumber pa dito, marami. Okay. Ulang, cucumber. Wow. Ang galing. Very good. Pero ayun, dapat ba nating ipaalam sa Department of Agriculture na itong inyong saline na na tilapia, itong hybrid na ito, pwede bang bigyan nila ng pansin? Kasi kung ito po ay maaring maging dahilan para maging maitala tayo sa buong mundo. Pwede natin gawin 'yan, di ba? Pwede. Oo. Alam mo yung tinanong ko itong mga kasama ko sa yung mga Pranses, yung mga experts sa genetics. Opo. Sabi nila sa atin daw yun eh. Paano kung ganito? You can do anything about it. Gawin mo lang. Because that's yours. Sabihin nga nun. Alam mo, may nag-testing Saudi. Opo. Biglang nag-text sa akin, nag-message yung ating FAO representative to the Philippines, si Dr. Lionel Davidi. Sabi niya, I saw you here in Saudi. Sabi niya. Okay. Pinuntahan kayo. Napunta sa Saudi. yung pala, napanood niya nung nandun siya, nag-a-attend ng convention, pinipresent yung saline tilapia natin. Wow. At nakaka-tolerate siya ng 46 TPT. Wow. 46 parts per thousand. So, mas maalat sa 35 sa dagat. Opo. Kaya niya. Yung pala, may balak sila na gagawin sa Red Sea. HCA 45 lang. 46 yun. Opo. So, sabi, I saw you here. So, nagulat ako. Kaya lang, hindi pinayagan nung kumukuha na. Opo. Yung ibang countries ng saline tilapia natin, ayaw ng Pilipinas, di ba? Okay. Ayun. Kasi noon, may pagkakamali. Yung tilapia, genetically improved farm tilapia. Okay. Na-ibenta sa isang Norway company. Opo. So, wala na. Tapos, hindi natin magamit yung pangalan na gift tilapia. Wala na. Sayang, As in, wala na. So, talagang ayaw din natin mangyari yun. Opo. So, as much as possible, kung ano yung meron sana tayo, gamitin natin. Ayun. Diba? Wag natin ibenta. Okay. Wag natin ibenta. Doc, isinusulong ngayon ng pamahalaan ang waste
to Energy, WTE. Paano po may apply ito pagdating sa fisheries? Malaki rin po ba ang potential? Siguro yung mga plastic, gawin natin bangka. No? Okay. Alright. Pero palagay, oo. Pero palagay ninyo, hindi kaagad kung fisheries po ang ating pag-uusapan tungkol dito sa WTE. Sa ibang countries, advanced yung kanilang fisheries. Opo. Oo. Kasi mura yung kanilang kuryente Okay. So kung meron kailangan natin ng solar. Oo. Kung meron tayong ganyan na mapapamura natin, lalo na sa intensive culture ng mga shrimp, mga ganyan, magastos sa kuryente. Ayun. Yun ang isang negative. Opo. Kaya, pero kung mapapamura parang pack silica, natin, no? Kailangan ng tubig. Yan, Opo. Makakatulong na malaki yan. Opo. Bigyan natin ng priority yung mga programa na related sa food production. Okay. Alright, Doc. Meron tayong saline tilapia, meron tayong gift, pero nawala na sa atin, at meron tayong sex reversal. Okay, ito pong sex reversal ba pwedeng gamitin sa saline tilapia or sa lahat ng ng mga isda? Okay. Yung sex reversal, maniwala ka, hindi masyadong sikat sa Pilipinas, ano? Opo. Gawa ni Dr. Rafael Guerrero yan. Yes, opo. Pero pag pumunta ka sa US, ginagamit nila yan. Really? Technology. Pumunta ka sa Israel, ginagamit nila. Ginagamit nila everywhere. Bakit kaya dito sa Pilipinas na dito gawa, hindi natin ginagamit? Ganun daw yun eh. Pagka you will not be honored by your own community. Ayun, yung iba parang nakakalungkot pero biro mo ginagamit sa ibang bansa, tayo pinababayaan natin. Maging itong iyong saline tilapia hindi natin di ba? Meli, actually ginagamit natin yung sex reverse. Oo. Marami yung private na ginagamit. Kaya lang, nagkakaroon na nga ng issue. Oo. Yan, Bakit? Anyway. Ano pong issue? Pero sa saline tilapia, Meli, Opo. pag kinulture mo yung saline tilapia sa maalat, ayaw niyang mangitlog. I see. Bakit? So, may advantage. Di ba? Oo. Hindi mo kailangan gamitan ng hormone. Kasi mangingitlog Ayun. So, kung magninegosyo ka ng saline tilapia, ng monotypus, ang gagamitin mo sa hatchery ay mga 10 ppt lang. Okay. Wag 35, wag dagat. Oo. Yung mas matabang. Oo. Kailangan pa rin kasi yung maalat. Kasi hybrid yan. Yes, okay. Natural selection. Yung mga similya na nagmana sa nanay, sa tatay, sa gift tilapia, ganyan, mamamatay na. Okay. Natural selection. Ayun. Okay, nabanggit ninyo, pwede nga hindi gamitin sa sa sex, pwede hindi natin gamitin yung sex reversal sa line kasi sabi nga ninyo hindi siya nangingitlog dahil maalat. So kaya siya lumalaki. Samantalang yung mga tilapia natin pag ni-sex reverse natin, kaya natin sine-sex reverse dahil ang dami nila, di ba? Yes. Ayun, oo. So, mabilis dumami. Oo, ayun. Okay, nakakatuwa lamang pero okay, dahil napakarami po nating gamit at iba't ibang uri po ng tilapia technology, pati po ice cream, meron na rin tayong tilapia ice cream, di ba? Oo, pero ano ho ito? Okay. Kasi may nagtanong sa akin, ano yung tilapia mismo ginagamit nilang ice cream? Hindi ang lansa nun? Okay. Hindi naman. Okay, so yung fresh ba ang ginagamit? Hinahalo? Hindi. Pinatutuyo yun. Ginagawang pulbos. Opo. I see. Okay. Alright. Ito yung innovation na ginawa ko few years ago. Oh, so ikaw rin pala ito. Hindi ba meron tayong malunggay pandesal? Opo. Bakit hindi yung isda ang gawing ilagay sa pandesal? Sa pandesal, diba? Yes. Opo. Pagka nagpakain tayo ng mga school children, tama. Matanda, hindi sila takot na mapinis. Ayun. I saw this technology in Taiwan. Pagka mataas ang production nila ng bangus, for example,
ginigiling nila yan, pinatutuyo. Ang galing. Okay. At Oo. na mabibili mo yan, parang naka-Milo. So, kung sa lola o sa bata, gusto mong pakainin ng fish protein, pwede na yung lugaw, lalagyan mo lang ng apat na kutsara. Ayun. Kundi parang kumain na rin sila ng isda, yes, diba? so powder parang flour siya. Ayan. Ngayon, ang ginawa ko lang, tinesting ko sa pandesal. Okay at naman. Pinakita ko dun sa director ng TESDA dito sa Region 1 ay sa Pangasinan noon. Yun. Wala namang gumaya. Ay, sayang ano. Ano natin? Pag-usapan natin para gayahin nila. Okay, wala na tayong time, Doc, at I am really honored na makapanayam ko ngayon. Ulitin natin ito. Ang huli ko pong tanong, ano po ang pinakamahalagang aral na natutuhan ninyo sa inyong mahabang karanasan bilang fishery scientist? At ang inyong final message? Sa akin, mas yung focus natin. Ako noon kasi, ang focus ko, hindi yung maraming published articles, scientific journals. Yung orientation ko kasi, yung mga farmers noon Oo, nag-extension work ako kasi yung office ko, wala namang hatchery, wala gano'n. Nung bata pa ako yan. and therefore, na expose ako doon sa buhay ng mga farmers. Ayun. So, karamihan ng product, yan ng technology ko na napapublish ko naman through reading materials, journals. Ay rice fish culture, gabi fish culture, ay ganun. Paggawa ng fish amino acid, yung pang-fertilize, yung mga tira-tira sa processing plant, lalagyan mo ng molasses, after 2 weeks, pwede mo nang pang-spray sa mga halaman. Ganun. Ang dami. Doon ako na-focus ayun. Tapos mag-breed ng iba't ibang isda. Ganyan. So kasama, pati lugong ginawa ko nun, kaya lang hindi ko na-continue. So, mga ganun. Yung hito ay ako yung nag-hybrid ng native catfish at saka African catfish. Talaga. Sige, pag-usapan natin yan, Doc, online. At marami tayo. Marami pa tayo pag-uusapan. Tapos nag-i-invento rin ako. Meron akong fish condominium. Okay, wow. Okay, sige. Pag-usapan natin lahat yan, Doc, para mas maipaliwanag natin. Okay? So, maraming salamat, Dr. Wesley Rosario, mga kaibigan ng ating panauhin ngayon. At siya po ang chairman ng PRC Board of Fisheries. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin, sa inyong pakikinig, sa inyong pong panunood. At hanggang sa susunod pong Sabado, sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid, at nais nating pasalamatan si Tess Ramirez, si Joy, at si Orly. At ang susunod pong palatuntunan ay ang TikTok ng Bayan sa pamagitan po ni Canuel Miranda. Alright? Ako pang muli si Meli Tenorio. God bless po at bye!